Yung ating soft star bread ay iba po yung timplada nito. Hindi po ito kagaya ng timpla ng ating sesame buns or yung ating burger buns. At may pagkaiba din itong timplada sa ating star bread hard. Sa karagdagang kaalaman po ay dalawang klase po yung ating dough ng ating star bread. Ito po yung star bread hard at star bread soft. Siyempre, nakapag-upload na po tayo ng ating star bread hard. To this video ay gagawa naman tayo ng star bread soft. Sinasabi ko talaga sa inyo mga palangga, pag seryoso na po kayo sa pagbibig, ay bumili talaga kayo ng gramuhan kasi iba talaga yung gramuhan. Accurate po yung gramuhan po natin. Kailangan po natin dito ng 210 grams na asukal at maglagay po tayo dito ng yes kasi malambot nga yung ating gagawin ay paalsahin po natin ito mga palangga. At importante talaga yung ating asin sa ating dough at maglagay lang po tayo dito ng bread softener. Hindi po tayo dito maglagay ng bread improver para po manatili po yung lambot ng ating star bread ay bread softener po yung ating gagamitin. Kung wala kayong mapagbilhan ng bread softener sa inyong lugar ay nasa Lazada po ito mga palangga, order lang kayo. At kailangan natin dito ng baking powder, yung kalumit po yung gagamitin natin dito dapat para matingkad po yung kulay. At syempre para alagatas talaga yung lasa ng ating star bread ay hindi talaga ito mawawala yung ating powdered milk at yung pabango po natin na vanilla. At maglagay po tayo dito ng isa lang pong piraso ng large na itlog para maganda ding alsa ng ating star bread. At para iwas kunat at makadagdag ito ng malinamnam at sarap ng ating star bread ay hindi po ito mawala yung ating margarine. Pwede po tayo ditong gumamit ng shortening. O di kaya mga palangga ay butter. Kaso pang masang timplada lang po tayo, medyo mahal kasi yung butter. At regular hydration lang po yung kailangan natin na dough, kaya ito po yung ating tubig. Ito po yung ating measurement sa ating tubig. Hindi natin dito kailangan ng kasing lambot na dough at hindi din natin dito kailangan ng matigas na dough. Regular lang po mga palangga, katamtaman lang. At ito po yung masasabi ko po sa inyo na ating harina ha. Ito po yung dapat po natin na gamitin. Pwede naman tayong gumamit dito ng all-purpose pero mas better po talaga ito gamitin mga palangga yung ating first class flour at yung ating third class flour. Mas bet ko talaga itong dalawang harina na paghaluin para po sa ating soft star bread kaysa all-purpose flour lahat yung gagamitin natin. At kung magtatanong kayo mga palangga sa ating ingredients sa ating recipe ng ating star bread hard ay ilagay ko po sa ating caption. Pwede naman natin itong masahin ng mano-mano kung wala talaga tayong mga tools na pangpakinis ng ating dough. Yung hydration ng timplada natin ng ating soft star bread na ito ay pwede talaga natin itong idaan sa ating spiral mixer. At kung gusto nyo talaga na makuha yung kakinis ng ating dough at maganda yung outcome ng ating star bread, ay mas maganda talaga mga palangga na idaan po natin ito sa ating dough roller or yung ating spiral mixer. At pinutol ko lang ito sa 40 to 42 grams. Kayo mga palangga ay depende na po talaga sa inyo yan kung ilang gramo po yung gusto ninyong putol dito. At depende din yan sa inyo kung magkano yung bintahan ninyo dito kasi magkaiba po tayo ng area at magkaiba po tayo ng costing kasi po depende po yan sa mga presyo sa mga ingredients na binibilhan po natin. At pagkatapos po natin itong maputol lahat ay rikta na po natin ito, diretso na po natin ito sa pagpigura ng mahigpit at pagkatapos yung ating tray na paglalagyan ay banyahan na po natin ng shortening. At ito mga palangga ha, kung gusto talaga ninyo na ang gamitin po ninyo dito na harina ay all-purpose flour lahat, same lang po yung ating mga ingredients. Ito lang po yung magkaiba yung tubig. Tansyahin nyo lang po yung tubig kasi hindi po ito pareho ng tubig. Pag yung all-purpose flour po yung gamitin ninyo. Basta yung palsahin nyo lang, at basta yung inyong dough ay hindi lang po katigasan at hindi po masyadong malambot. At uulitin ko lang mga palangga ha, pag gusto ninyo ditong gumawa ng ating hard star bread na hindi po kayo maglagay ng yes, na hindi po ninyo ito pinapaalsa, ay ilagay ko lang po sa ating caption. Dito din sa ating page ay makita nyo din po yung ating upload ng ating hard star bread. At para hindi kayo mahirapan sa paghanap, ay puntahan nyo na lang po yung aking YouTube channel, Inday Juna Tinapay, andun po lahat para sa madali ang pong paghahanap ng ating mga recipe. Ayan, at nang natapos na po nating na-form lahat at napag hiwa-hiwa na po natin yung ibabaw, ay magbanya lang po tayo dito ng itlog na hinaluan po natin ng evaporated milk. At pagkatapos po natin itong mabanyahan, ay palsahin lang po natin itong ating do mga palangga ng nasa 2 hanggang 3 oras. At depende din po yan sa ating room temperature. Basta po yung ating do na ito ay palsahin po natin. Kasi po may yes po tayo, may nilagay po tayong first class flour para maging soft talaga yung outcome ng ating star bread. At pagkalipas ng 2 oras at 45 minutos,
Tapos ay pwede ko nang isalang itong aking star bread. At bago ko po ito isalang ay dito na po ako maglagay ng ating asukal sa ibabaw. At kung dito ninyo lulutuin sa inyong electric oven, ito po yung ating time baking. At ito din po yung ating time baking kung ito'y lulutuin po ninyo sa inyong gas oven. Nasa video screen lang po natin mga palangga. At ito na mga palangga yung outcome ng ating soft star bread, ang bango. At ang sarap po at ang lambot po mga palangga. Ayan, nakalimang piraso po ako nito ha. Kasi po malalasan mo talaga yung alagatas niya. Milky po talaga yung lasa niya. Mabango po. Malinamnam siya. Ayan, tingnan nyo po yung texture. Maganda po talaga dito gamitin yung dalawa po nating harina na paghaluin po natin yung ating third class flour at yung ating first class flour. Kayo mga palangga, anong masarap na tinapay sa inyong pangparis sa kape? Sana nadagdagan po natin yung ating pang-display sa ating stante. Sana may natutunan po kayo sa ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Sa uulitin. Maraming salamat at bye-bye.